Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today in diary entry number 1270, September 10, 1937. I learned in the course of meditation that the purer the soul, the greater her communion with God on the spiritual level. She pays little heed to the senses and their protests. God is a spirit, and so I love Him in spirit and in truth. Natutunan ko sa kurso ng pagmumuni-muni na kung may dalisay na mas dalisay ang kaluluwa, mas malaki ang kanyang pakikipag-isa sa Diyos sa espiritual na antas. Hindi niya pinapansin ang mga pandama at ang kanilang mga protesta. Ang Diyos ay espiritu, kaya mahal ko siya sa espiritu at katotohanan. Again, take note, the purer the soul, the greater the communion with God. Hindi kasi tayo pantay-pantay na spiritual level. And our experiences are also not the same. Even the level of experience is not the same. Iba kay ate, iba kay kuya, iba sa akin. Depende kasi yan sa kung gaano ka-pure ang isang kaluluwa. And so when you are starting the purification process, union with God would be different. Medyo mas mababa pa yan. Pero bakit habang nagiging mas dalisay ang isang kaluluwa, mas nagiging malalim ang ugnayan sa Diyos o yung pakikipag-isa, union with God. Bakit? Again, God is so pure, dalisay. God is very clean, spotless, sinless, all-loving, all-merciful. Think of all the attributes of God. And you'll be amazed. Katiting lang ang meron tayo. And so, because God is so perfect, uniting with us would be different. Hindi niya pwedeng ibigay ang sarili niya ng ganap sa atin kasi marumi pa tayo. God will never accept a dirty soul. Sabi nga ni Faustina, diba? Hanggang sa liit-liitang kasalanan, i-account yan sa atin. Eh, ang problema, we commit sins every now and then. And that is a blunder to a perfect communion with God. So, if you had been alive for, say, for the past 30 years, can you imagine the gravity of the sins that you have committed? Can you enlist all the sins that you have done? Kaya mong balikan, kaya mo ba isulat? Because definitely, simula nung una tayong magkasala, hindi na natin yan naisusulat. At dahil hindi na natin naisusulat, hindi na natin natatandaan. At kung ikumpisal man natin ang mga bagay na natatandaan natin, ang hirap pa rin. Kasi nga, ibang kalagayan nun sa kalagayan ngayon. Mas marami habang tumatanda tayo, mas nagiging daring yung ating mga kasalanan. Mas nagiging mabigat yung mga kasalanan natin. I myself am not exempted from this. Ang aking kasalanan, patong-patong din. Hindi ko pa na-achieve yung talagang total holiness. And pilitin mo man na maging banal, ang hirap talaga. Kasi lalo tayong susubukin. The more we strive to be a good person, the more challenges will come our way. Para talagang padalisayin tayo. Hindi kasi pwedeng ang training ay lalamya-lamya. How can you be a champion? Lalabanan mo yung mga mas magagaling din sa'yo pa, no? O
o mas magaling sa'yo, lalabanan mo. Paano mo sila tatalunin kung lalampa-lampa ka? Dahil ang training nila mabigat, ang training mo magaan. So, you can never win to a to someone who's really at the expert level already. Masteral na, no? Imagine, lumalaban na sa mga mas malaking competition. And if you join them and compete with them, it would be very difficult to uh, achieve a higher level. Kumbaga, neophyte ka pa rin eh. Bata pa din. Marami pa rin kakainin. But that does not mean na wala kang silbi. So God will send you more trials, more challenges para maging mas puro, okay, purer ang iyong soul. Kailangan ng soul ng maraming karanasan. Karanasan sa pag-unawa, pagmamahal, pagbibigay ng awa. Lahat po yan, ng mahalaga sa Panginoon yung mga attributes na yan. At yan ay pinipilit nating gayahin ng ating Panginoon pero talagang hindi natin kayang-kayang pantayan. Kaya yung mga trials, panukat yun eh. Kung gaano tayo ka-pure bilang isang kaluluwa. Sapagkat kung paano natin in-execute ang isang tungkulin, paano natin in-execute ang isang gawain na tayo ay nakikipag no? Paano maharapin ang isang pagsubok sa buhay kung mahina, no? Ang pinagdaanan. The soul has to be purer. At sa pamagitan pagdadarang sa apoy, sa kaluluwang ito, doon lamang siya magiging talagang masabi natin na purified. Nagkasala, pero napatawad na at pagsisihan na at nagawa ng kinakailangan gawin para siya mapatawad at ganap na maging malaya. Kung kaya, let us always strive to be a purer soul, purer than before, purer than yesterday. Kasi sa pamamagitan niyan, mas makakaranas tayo ng mas maiting na pakikipag-isa sa Diyos. Kasi ngayon maaring ang level ng union with God natin, we could hardly feel it. Nagaganap pero di natin nalalaman na nagaganap. Dahil we're not that sensitive. But as we purify ourselves, mas lalo tayong kumbaga, magiging mas magaan ang timbang natin kasi maraming bahagi, libag ng maraming dumi sa katawan natin ang nawala. So dahil maraming mga maruruming bagay na wala sa katawan natin, gagaan tayo ng konti. Hindi mo yun halos mamamalayan, gumalaw ang timbangan na nabawasan ka ng ilang gramo ng dumi sa katawan mo. Kasi sometimes, yung mga dumi naman natin sa katawan, di naman yan natitimbang, ano? But the point is, maraming mga challenges darating sa buhay natin at depende kung paano natin to harapin. Kapag napapagtagumpayan natin ang bawat isang hamon, nadadagdagan ng liwanag sa ating sarili. We become purer in soul and we become lighter. Kung kaya, nagiging magaan talaga ang timbang natin. At sa paggaan ng timbang, lumulutang tayo. No? Ah, kasi union with God, nasa ang Panginoon, din nasa langit. Ano? So, kailangan makaangat tayo papunta doon sa langit. Hindi pwede tayong mabigat. Hindi pwede tong katawan natin. Masyado tong marumi. Tsaka mabigat nga, no? Hindi tayo lulutang. Lulutang lang ang kaluluwa natin. Paakyat. Kung kaya, when we become purer in the soul, umaangat tayo. Bagamat nananatili yung birthmarks natin sa ating katawan, yung kaluluwa naman natin nagiging mas magaan, umaangat. And at some point sa pag-angat ito unti-unti, mamamatay na tayo, no? Kasi umihiwalay ang kaluluwa papunta sa langit. Union with God nga, no? Nakikipagkaisa.
maano to, no, masasatisfy niya yung longing sa Panginoon. Kung kaya, pwede na yung bumalik, patay na yung katawang lupa natin. But then, the point is, the body, the consciousness of a person experiences the best union with God. Dahil yon sa kanyang patuloy na paglilinis o purification process. Sasabihin natin, ay, ayoko na, hirap-hirap niyan. Well, nasa atin pa rin yan, no? Nasa atin pa rin yung decision na yan. But let us strive to be pure in soul. Napakaraming mga paraan para maging pure ang ating kaluluwa. Again, doing corporal works of mercy, tithing, helping, doing a lot of good things, studying, no? Pati ang pag-aaral, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng walang alam sa spiritualidad. Even Faustina, hindi man siya nakapag-aral ng academically, no? But she pursued education in the spiritual realm. Kaya yung, lalo na sa mga nag-aspire na maging formators, you really have to study, to learn, to read. Hindi po pwede yung ano na lang, no? Ano na lang. So, bahagi yun ng purification, pag-aaral, paggawa ng mabuti, at pananalangin, ano? Prayer life. Kung tatamad-tamad tayong magdasal, nako, malabo tayong maging pure niyan in soul. So, there are many things. Hindi ganun kadali. But we can start small, baby steps, no? And with that, unti-unti din yung pag-angat natin in terms of uniting with the Lord. Nagkakaroon na tayo ng mabuting pakiramdam every time we unite ourselves with God, maybe through the Holy Communion or maybe out of the communion process. Let God be with us, stay with us as we continue to purify ourselves.